Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito na yung dalawang type ng Ziki TV21 natin, i-share natin sa inyo kung ano ba yung kunting pagkakaiba nilang dalawa. Okay, kung sa hitsura lang, titingnan natin, wala tayong makikita na pinagkakaiba, no? So yung isa ay ito yung Ziki TV21 3C-XF DZ-GF-519. Yung isa naman ay 518. So ito yung 519, ito yung 518. Okay, so 518, 519. Ito yung kanyang mga hitsura. Lahat ng lahat ng mga accessories pareho. Ayan. Kung titingnan mo naman sila sa loob, wala rin pinagkakaiba, no? Tapos kapag pinatunog mo sila, kung ano yung na-review natin dito dati, ganun din yung dito sa kabila. Okay? Kung ano yung sinabi kong problema nito, dito sa kanyang subwoofer volume at bass control, ay ganun din dito. Tapos, yung kanyang Bluetooth, kapag nakakabit ka na sa Ziki TV21, so hindi mo na kailangan mag-connect sa iba dahil konektado ka na. So yung frequency pala nila ay pareho. Kung ano yung frequency dito sa kabila, ganun din dito sa kabila. Ganun lang. Pero, kung magtatanong kayo kung ano ba yung mas maganda tumunog dito, dito ako. Kasi siya, mas malinaw siya tumunog at medyo mas powerful siya konti. Kung ikukumpara natin siya dito sa gumagamit ng chips na CS8673E. Ayan, so para makita nyo, ayan yung CS8673E. Ito naman yung TPA 3116. So lapit natin para mas makita nyo. Ayan siya. Okay, mas malaki yung sa kabila, mas maliit naman yung dito. Pero kung sa mga sa mga DIYer, yun ulitin ko. Kung bakit to nasabi na mas maganda to para sa kanila, dahil kapag nasira, mas mura yung chip. Yung mga baguhan pa lang, mas mura yung chip, mas madaling tanggalin at mas madaling magkabit. Dahil yung paa nila, tingnan nyo, mas malaki yung gap kung ikukumpara natin dito. Ayan. Kung wala ka pang technique sa paghihinang, sa soldering iron man or sa hot air, so medyo mahihirapan ka dito. Pwedeng masira yung chip mo, magkakadikit-dikit. Hindi katulad nito, kahit manual lang yung hinang, mas madali lang siya. Pati yung pagtanggal nito, mas madali lang din. Hindi katulad nito na mas malaki yung kapit na sa kanyang likod. Okay? So ito yung pinagkakaiba nila na sa sa kanyang sukat, sa yung type ng IC na ginagamit, yung sound IC, tapos yung sa kanyang tunog. Yung lang yung mga napansin natin na pinagkakaiba. Maliban doon, wala na. Ayan, tingnan nyo naman kung mayroon mang pagkakaiba. So wala, dito lang yung amplifier circuit lang niya yung medyo kakaiba. Okay, so abangan nyo na lang yung sa susunod review natin. Dahil nasabi ko naman na kung ano yung nare-review natin dito ay ganun dito sa kabila. So gagawin na lang natin, magti-test na lang tayo, magsa-sound test na lang tayo, para marinig nyo kung papaano gagana yung full range nito at kung papaano din gagana yung kanyang subwoofer. So ito, hindi tayo nagsa-sound test dito, pero meron tayong short video na gumagamit tayo ng isang subwoofer at isang two-way coaxial driver. Okay, so maririnig nyo doon kung paano tumunog itong 518 natin. Tapos dito sa 519, yun na lang din yung gagawin. Pwedeng gagamit tayo ng dalawang full range driver at isang subwoofer driver para dito. Para may parinig natin sa inyo kung paano ba tumunog yung TPA 3116. So, yung TPA 3116 ay napaka-normal napaka-normal, napaka-basic na para sa mga mahilig sa Class D amplifier. Dahil
napakarami nito. Napakaraming circuit na gumagana ng TPA 3116. Okay, so ayun dyan na siya. Abangan nyo na lang yung mga susunod na video natin. Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ano, kung nagugustuhan nyo yung mga content natin, yung video natin, pwede nyo namang pindutin yung subscribe button, tapos yung notification bell, para updated kayo sa mga bawat video natin araw-araw na ina-upload natin. Okay? So, hanggang dito na lang siguro. Pwede nyo rin kayong dumalo sa, sa Facebook page natin na Fix and Review. May mga kunting video tayo doon. May mga lumang video tayo dito na ibabalik din natin para sa mga bagong viewers natin, na hindi pa nakakapanood ng mga naunang mga videos natin, naunang mga content. Doon naman natin yun ilalagay sa FB page. Gagawa tayo ng bago. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.